Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Bago po tayo magsimula ng opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta po kayo sa kanilang Facebook page. At shout out to all the nomads, ito po. At ganun din po sa ating mga channel members, shout out po sa inyo, no? God bless you all. At i-shout out ko po si Pambansang Loyalista. Nadinig ko po na sinout out niya ako dun sa latest video niya, yung may kakasuhan daw na 3 vloggers, no? Maraming salamat, ka-PL ha. Hindi naman po tayo clout chaser. Napakalaki na po ng subs niyan at napakagaling din pong magkomento niyan. Kuwelang-kuwela po yan, no? So, hindi po siya yung parang boring, no? Mas boring pa yata tayo eh. Si ka-PL, napakasayang mag-vlog nito. Napakakulit. Nagkakasabay po kasi kami minsan sa mga live, no, ng mga sinusuportahan din naming mga vloggers. Again, ka-PL, salamat, no? Pambansang Loyalista, salamat sa shoutout mo, no? May bago po tayong kaibigan. So, ang topic po natin mga kababayan is all about confidential fund. So, hihingi po ako sa inyo ng paumanhin, no? Kung dito po ay matatapik natin ang Vice President. Alam ko marami po sa inyo ang hindi gusto ang Vice President, na ayaw-ayaw nyong marinig yung mga good news about sa kanya, no? Ang gusto nyo lang marinig ay yung pangbibira ng mga makakaliwang grupo. So hopefully, mag-stay lang po kayo dyan, pakinggan nyo po yung aking magiging opinion at reaction dito kasi hindi pa po tapos ang investigasyon o pag-aaral sa confidential fund, particularly kay Vice President Sara Duterte. The bus did not stop at the Congress or Senate, but it continues on. Pero sino ang nagdadrive ng bus? Eh di ang Makabayan Black. Because they're the one now really pushing for this. They wanna really get rid of, parang gusto nilang tanggalin eh. They are looking for ways to really impeach the Vice President, no? Gusto nilang matanggal siya. Pag na-impeach, siguro papailan ng mga kaso para hindi na po makatakbo sa mga future national election, no? Ang latest po nito is ito sa ABS-CBN. COA urged to investigate BP Duterte's 2 billion confidential fund as Davao Mayor. Sino po ang nagre-request niyan? Ito, si Makabayan Black, no? ACT Representative, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Di ba sila po ang maingay, no? Hear me out with this mga kababayan, kasi nung last time na tinapi ko itong si BP, dinedepensahan ko siya sa pangbibira ng Makabayan Black. Most of you unsub. Inalisan ako, no? Kasi ayaw nyong maririnig na dinedepensahan natin si BP. No, pero this time kailangan nating depensahan ito dahil nga ito patuloy po ang pagtira, paggiba sa kanya ng Makabayan Black. Okay lang sana hindi ko i-content ito kung tumitira ay hindi tulad ng Makabayan Black. Di po ba? Ritza Hontiveros is also member of this Makabayan Black because anak bayan yan. Di po ba? Eh ano bang ng Makabayan Black? They are left-leaning. At ang sabi ng AFP, malapit ng magapi matapos ang mga insurgents. Ang latest nga, may napatay na isang high-ranking terrorist leader. Kaya sila ngayon nag-iingaw. Why? Nag-iingay ng husto. Bakit? Gusto nilang malaman saan ginamit ang confidential fund. Kasi bakit ganito? Bakit humihina na ang pwersa ng CPP, MPA, NDF? Aside from being keep pushing by our uniform personnel, the AFP or the PNP, because of the likes of this OBP and the other LGUs that has a confidential fund, other agencies, ayaw nila eh. Kasi natitiktikan sila. Nagagapi sila. Kaya gusto nilang malaman kung ano yung nilalaman ng confidential fund. Which is you guys, na karamihan pong nag-unsub sa akin, inalisan ako, sinabihan akong masasama, no? Na gusto nyo ring makita. Kung gusto nyong makita, mostly you, the Makabayan Black, why not go to the COA? You have the power and the authority. Yan din ang sabi ng isang high-ranking name na Dilawan. All you have to do is go there.
Na-furnish na ang report at hanggang ngayon hindi pa tapos ang COA sa pag-o-audit ng confidential fund. Nagbigay sila ng audit observation memorandum sa OBP. Ayun ang sabi ni Kimbo, hindi pa tapos. It will be finished by November 15. But this Makabayan Black and the likes of Risa Hontiveros are keep bubbling, keep spewing o nagbibigay po ng patuloy na naratiba na kung saan sila mismo ang nagsabi, wala silang nakitang misuse. Wala silang nakitang illegal. Kasi kung may nakita silang illegal na paggamit ng confidential fund ng OBP at ng DepEd, nagngangaw-ngaw na yan ng husto. Nagfile na yan ng kaso sa korte. Alam nyo naman yan, may mga lawyers yan. Di po ba? O ano lang ginagawa nila ngayon? It is just the narrative. Bunga nga lang po na paulit-ulit. Ito rin, paulit-ulit ko rin sinasabi. Hanggang sa tumino na sa isipan ninyo, binili nyo na yung kanilang naratiba. You drink on their lemonade na binebenta. O ano kayo ngayon? Kakampi na kayo ng Makabayan Black na left-leaning. Mas gusto nyo pa ba? Na dumami pang insurgents na patuloy pa rin makipagbakbakan ng ating AFP? Pilipino versus Pilipino? O ito po ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang imbestigahan yung COMF ng BP as mayor sa Davao. Ano ba nagawa niyan? No? Ito po. Dito po sa picture na ito, courtesy of Rappler, yan po. Yan, ganyang kalaki. From 2016 to 2022, na kung saan ang tatay niyang presidente. Di po ba? Gusto niyong malaman. Gusto niyong malaman. Punta kayo ng COA. Di ba? Uulitin ko, kung ito ay may mali na pinaggamitan ng pera, may illegal na ginamitan, ngangaw-ngaw na ang COA. Transparent ang COA, transparency. Alam ng COA, through their own circular number which approved by the other agencies of the government, kung saan gagamitin ang perang CONF or intelligence. Nandun po yan kaso itong mga to, ayaw lang nilang basahin sa katamaran nila kasi sanay na sanay po sila sa naratiba. Yan ang gawain ng mga makakaliwang grupo, ng mga teroristang grupo Di ba? Yung disinformation. Magaling po sila dyan. Gawa nyo ng naratiba na maski na hindi totoo, as long na parang totoo. Yun yung sabi nung isa dito Yung leader ng kakamping, it doesn't have to be true. Di ba parang ganon? Nakalimutan ko lang po yung sinabi, yung complete ang tanong, eto po, ano bang magandang ginawa ng mayor dyan? No? True CONF tingnan nyo. Sino ang mamamayan na hindi nagnanais na magkaroon ng ganito? All of Davao region now free of MPA presence. At sinabi rin ni BP na ginamit namin sa inyo. O ayan, kaya galit na galit sila Galit na galit sila dahil nagapi po sila. Naalala nyo yung ipinasarang eskwelahan ni BP Sara sa Davao? No? Dahil nga ginagawang recruitment ng mga teroristang MPA. Kayo ba ayaw nyo nun na maging pre kayo sa mga insurgents? Na ang bayan nyo ay maunlad? Tulad nito? Di ba? Na after ma-depre kayo, yung mga services na gusto pang ibigay sa inyo ng city ay matutugunan na? Ayaw nyo yan? Tapos kakampihan nyo pa yung naratiba, uminom kayo ng lemonade ng mga Makabayan Black, ng mga teroristang grupo. Di ba? Sabi ko sa inyo, the bus did not stop there sa Congress, kundi tuloy-tuloy po to. Mamaya malalaman nyo saan papupunta itong bus na ito, aside kay Sara Duterte. Ang tanong ko ngayon sa inyo, kayo po ba naniniwala sa naratiba nitong Makabayan Black? Saan ginamit ang confidential fund? Ayun, pinakita ko sa inyo. Naniniwala kayo sa naratiba nila na napakalaki ng confidential fund? Nagbabago po ang panahon. Bakit siya ang laki ng budget niya, ang laki ng confidential fund? Nagbabago ang panahon. Di ba tulad ngayon, ang taas-taas ng inflation rate. Ako nga nagrereklamo sa presyo ng gas dito sa California, magsi $6 per regular a gallon na. Pag bibili ka ng premium, more than $6 na. Di po ba? You have to adjust to the changes.
Pero itong Makabayan Black, continuous po ang pagbibigay sa atin ng naratiba even though wala silang mapakitang konkretong ebidensya na ginamit ang funds na ito sa maling pamamaraan. Sana maging objective kayo, maging rational kayo kung sino talaga ang totoo niyong paniniwalaan. Ni sila nga, hindi nila mapakita rin yung kanilang pinaggastusan sa kanilang budget. Mind you, Mind you, ang salary grade ng mga yan is 31. Ang laki po ng pera ng budget, ang pera ng mga sahod ng mga yan. Tignan nyo. No, nasa nila pinupunta yan? May budget sila, may sahod sila, may mga other benefits pa sila. Pero ano nagawa nila para sa bayan natin? Did they help the uniform personnel? Ang gusto nila, ilipat ang confidential fund ng OBP at DepEd na 650 million saan? Sa health and education? Tapos pag pinunta doon, bubusisiin nyo na naman ng education? Question na naman? Kung ako kay Sara Duterte, I will not accept that. Hindi ko tatanggapin yan sa education because why? Bubusisiin nyo na naman ako eh. Gumagawa ako ng tama, di po ba? Tapos paparatangan nyo ako? Gagawin nyo akong masama? Sinong hindi na magagalit dito? Di po ba? Tapos sasabihin nyo, tahimik ang OBP tungkol sa kanyang CONEP. Siyempre, CONEP nga eh. Kung gusto nyo pumunta kayo sa COA. Dahil sila ang may authority at power na sa House of Representatives sila eh. Pero hindi eh. Ang sabi nga nila, the burden of proof lies with Sara Duterte. Siya ang ina-accuse. Diba? Yung ina-accuse pa ang magbibigay ng ebidensya. Naandun na po sa COA. At hindi pa tapos i-audit ng COA. Ngayon, kung gusto nyong i-audit ito, paano pa i-audit ng COA yung pagiging mayor niya? Tapos na eh. Ang gawin nyo na lang, hingin nyo na lang yung report. Anak ng siopaw naman. Diba? Tamad na trabaho, kaya sayang lang ang pasahod sa inyo. Ngayon, narinig nyo yung side ko. Di po ba? Hindi ba kayo nangangarap ng ganyan? Ulitin ko. Sa inyong bayan o sa ating bayan? Sa inyong city? Sinong hindi nangangarap na maging matahimik, mapayapa ang mga mamayan na gumagawa ng kanilang business without the interference of these mga teroristang grupo? Yun. Kung ayaw nyong pakinggan ng opinion ko, still close-minded pa rin kayo, and then you know what you're gonna do? Di po ba? Kasi ang hirap nyong yung bang i-open eh. Open natin at ang tandaan nyo, kaalyado ng Pangulo ang BP natin. Tapos kayo, saan kayo kakampi sa naratiba ng Makabayan Black? Saan kayo iinom ng lemonade? Dito sa Uniteam o dito sa teroristang grupo? Kung dito kayo sa teroristang grupo, therefore you are just a bunch of hyenas. Di po ba? Pasensya naman, mga bunch of BS kayo. Pinagtatanggol ko ang BP laban sa Makabayan Black. Ako gusto ko ring tanggalin ng niya. Sige, tanggalin na natin yung kanyang confidential fund. Ibigay natin sa mga ahensya talaga na dyan, sa military personnel, sa security. Yes, bigay nyo. Kasi sabi niya, they can still operate. Tapos nung hindi nagsasalita, binabatikos nyo pa rin? Ano na kayo? Tulad na kayo ng Makabayan Black. Yun lang yan. Magalit na kayo sa akin kung magalit kayo. Mag-unsub kayo kung mag-unsub kayo. I don't care. As long as I can say my piece, dahil ito, sumosobra na ang Makabayan Black. Magaling silang mang-urat, mang-ungkat ng mga pondo kung saan ginamit, pero yung sarili nila, they cannot show a very good ensample na maging transparent sila. Sana lang, meron ditong tatayo sa mga solons na ito na imbestigahan din sila, pakalkal sa kanila yung mga perang mga pinapasahod sa kanila. Hindi rin ba kayo nagagalit? Sayang ang pasahod sa kanila, kung hindi ang ginawa lang nila ay magbigay sa inyo ng naratiba na wala namang konkrentong ebidensya? Di po ba? Nasaan ang ebidensya na ginamit sa illegal itong CONEP ng OBP and other agencies? Wala. Kasi naiinggit lang sila. Kasi daw yung kanilang previous president vice president walang CONEP. Paano manghihingi ng CONEP yun? Kaalyado nyo yun eh. Di po ba? Ito, hindi nyo kaalyado. Anong gagawin nyo? Gigibain ninyo. Kung ako, hindi ako papayag. Dahil gusto ko mawala na itong insurgents na to at mawala na rin kayo. Yun lang yan.
Di po ba? Simple lang naman ang gusto nyong gawin dyan eh. O sabi pa ni Castro, dapat daw yung confidential fund ng Davao, nung mayor pa si Sara, nagamit sa teacher's allowance. O ayan na naman. Gamit na naman yan. Di po ba? Lahat na lang teachers. Eh, ikaw anong ginawa mo para sa teacher's allowances, benefits? Walay. May report pa nga na kung saan nyo ginagastos yung contribution nila eh. Ginagamitan nyo ng ganito, teachers, para sa mahihirap, para sa ayuda. Nek-nek ninyo, lumang tugtugin na yan. Baguhin nyo na. Pero, ang masama, iilan lang sila. You can count them through your fingers in your hand. Ha? Diba? 7, 8, wala pa nga 10. Pero sila pa ang kinakatigan ng mga solons, ng mga kapwa nila, mga lawmakers. Ang mga walang hiya. Anong klase yan? O ito, tumakbo na po ito dito. Sabi ko sa inyo, it will continue moving on. It will not stop until this Makabayan Black wins this one. Tandaan nyo. Parang tayo ay kumakampi na ngayon sa Makabayan Black. O, sila pala. No, ito. Subiri seeks inclusion of LGUs in proposed law to regulate CIF. Hindi lang pala OBP. Hindi lang pala ang mga ahensya ng gobyerno, pati local government unit may mga confidential fund. O ayan. Ang tanong, bakit pa kasi kayo gumawa ng ganyan, circular? Bakit kayo nagbigay niyan? Hindi naman nagsimula yung panahon ni Bongbong. Panahon pa yan ni Gloria. Ayan, sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy yan. Umangal po dyan si Abalos. Abalos, LGUs need confidential fund. Di ba? Civilian yan. Civilian agency ang LGUs. Hindi yan tungkol sa kanilang security. Hindi yan ang ahensya na gumawa ng security. Ha? And intelligence. Pero ano sabi ni Abalos? LGUs need confidential fund. Ito na po, labo-labo na po sila. Tignan nyo yung domino effect na ginawa ng Makabayan Black. They are now destroying this unit team para sa akin. Tignan nyo, inaangalan na ni Abalos. Why? Kasi si Subiri, kumakampi sa Makabayan Black. Kasi ang Makabayan Black, they want to, what? Mapalakas ulit yung grupong kinikilingan nila. Uulitin ko because AFP said, malapit nang matapos magwakas ang insurgents because most of them are either underneath the ground or waving the white flag. Pero yung mga hardline ng mga iba pa is pushing the Makabayan Black to get this narrative. O ayan po. Ito, mga magkakaalyado, magkokontrahan na. Di po ba? Ayan. Si Abalos nagsalita. My opinion about this, as long as it is not abused and strictly used in accordance with the intention of peace and order, for me this is just fine as long as it's not abused. Correct. So ito Abalos, tingin mo, inabuse ba ng OBP yung kanyang confidential fund? Inabuse ba ng DepEd yung kanyang confidential fund? Ulitin natin, sabi ng Makabayan Black, we did not find any misuse. The only problem is it was used, disbursed in just 19 days or 11 days. So what's the problem? Di po ba? As long as they follow the rigid procedure and requirements of the law, I think this confidential fund is needed on the ground. I myself has been there as mayor. O ayan. Bakit hindi nyo rin imbestigahan ang confidential fund ni Abalos nung mayor siya? Meron pala silang mga confidential fund as LGUs. Bakit puro Sara Duterte? Pasensya naman po, no? Sa mga followers natin, sa ating mga subscribers na mga anti-Sara Duterte. But hear me out, please. No? Kasi, nilalabanan natin ang Makabayan Black. Ala naman problema, sabi ni Abalos, as long as they are following the rigid procedure and it's being used on the right manner. Kayo nga, nakita nyo na ba? Nabasa nyo na, nalaman nyo na may pinagamitan si OBP sa maling pamamaraan ng pera ng CONEP? Wala, di ba? Inulit ko kasi kung meron, nagdemanda ng Makabayan Black. They are filing now for impeachment case. Kasi sabi ni Lagman, di ba? Kulang eh. Kulang para ma-impeach. Kasi wala pa eh. Hindi nila mapatunayan eh. Ang tanong, lawyer ba si Hontuveros?
Lawyer ba si Castro? Lawyer ba si Manuel? Lawyer ba si Brosas? Hindi. O therefore, hindi sila lawyer, hindi nila alam kung ano paano iaano ang batas. That's why they giving us this narrative. Na ganito, ginastos ng 19 days or 11 days ganito bawat isang araw. O eto po, marami pong bumabatikos dito kay Bato. Ha? Sa sinabi niya na ito. Ayan ang quote card. Diba? Sa dulo na lang. Paano hindi maubos ng 19 days? 19 days lang yung allowance para magamit yung pera na yan. Ano gagawin ninyo? Di po ba? I will use that money to the maximum para po matulungan ko, matapos ko ang proyekto. So what do you want? Na matulungan ang dapat matulungan, matapos ang mga proyektong dapat matapos, o katigan nyo ang Makabayan Black na wala namang ginawang proyekto para sa mamayang Pilipino. Walang ginawang proyekto para magapi ang mga teroristang grupo. Kung ginamit man ni Sara Duterte ang confidential fund na tulad ng sinabi niya sa isang video para tiktikan, pangalagaan ang mga mamamayan ng Davao o ng mamamayang Pilipino para sa mga insurgents na ito, masama po ba yun? Tama, mali. Kayo na nangangarap na tulad ko na magkaroon ng mapayapa na Pilipinas, malaya sa mga insurgents, malaya sa panghaharas ng mga teroristang grupong CPP, MPA, NDF. Di ba yun ang ating pangarap? Ang tagal na nila. Bakit itong Makabayan Black, hindi nila makondina itong CPP, MPA, NDF? Why? Kasi they are the mouthpiece of this terrorist group. Tapos kikwestiyonin ninyo, ano yung confidential file? Napakalaki, tumaba si Sara. Di maglabas kayo ng ebidensya kung ginamit niya sa maling pamamaraan. Even Makabayan Black cannot show us the proof. Even Hontiveros cannot show us the proof na ginamit sa maling pamamaraan ang confidential fund ni Sara Duterte. Even nung mayor siya. Magalit na kayo kung magalit na kayo. Pero ako, since the Makabayan Black is destroying the very government that we have now, hindi lang si Sara Duterte ito. Ito na. Punta na tayo dito. Sinasabi ko sa inyo. Ayan, sa balita ng politiko. Sabi ko sa inyo, the bus will keep on moving until the bus stops there. To who? Wag lang kay Sara Hontiveros wants Marcos 4.6 billion Compi intelligence funds realign. Kita nyo? The bus will stop at the president. Anong gusto ni Hontiveros? Pati ang CONPI or Intel Fund ng presidente i-realign. Why? What's the reason? What's the reason? Hontiveros, give us the concrete reason. Ginamit ba ng OP sa kamalian, sa malversation, sa pangungurakot ang kanilang CONPI Intelligence Fund? Ano kaya ang sasabihin ni E.S. Bersamin at JPE dito? Di po ba? Kasi daw, ang sabi is civilian agency ang Office of the President. Meaning, the Chief Executive, the Commander-in-Chief of the land, ay gustong tanggalan ng kapangyarihan para gumawa ng intelligence or confidential information ng isang senador. Di po ba? I-realign. I-realign. Bilhin nyo, sabi ko sa inyo hindi titigil yan kay OBP. Hindi titigil yan sa LGUs. Di po ba? Ito ang dahilan niya. Lumabas nitong nakaraan na mayroong paglipat na tinatawag na contingent fund mula sa Office of the President papunta sa OBP na itinanong din. Kinwestiyon din ng dumaraming tao hanggang sa ngayon. Yan dumaraming tao. Gamit na gamit ang taong bayan. Di po ba? Iilan lang naman kayo. So yung mga anti-Sara Duterte, now what can you say about this? Di ba? Ng mga pro-Marcos, ng mga loyalists, ng mga supporters na tulad ko. I am not in favor of this. Bakit?
First place, he is the president. Even though he's a civilian agency, he needs that intelligence fund. Paano kung meron ng mga dyan sa loob ng Malacanang o whatever surrounding the president ay mga kalaban ng bayan? Paano may gustong mag-assassinate sa presidente? Paano may gustong sumabotahe sa presidente? Di ba? Gamit na gamit ang taong bayan. At kung may problema kayo sa contingent fund, it has been explained. Even by the executive department, yung executive secretary. In-explain pa ng iba. Pero the narrative is still there. They keep pushing it. Tulad ng sinabi ko sa inyo, they will keep pushing it. Pero dito, good luck sa'yo, Hontiveros. No? Mag-presidente ka muna, tulad ng sinabi ni JPE. Dramatista ito, mga kababayan eh. Sabi ko na nagsimula tuwang-tuwa kayo. Dahil binatikos ng Makabayan at ni Hontiveros at their likes na mabibilang nyo lang sa daliri ng inyong mga kamay. Si BP Sara Duterte, binatikos nyo. Kinampihan nyo sila. You drink on their lemonade. Even though na maganda naman ang adhikain ng BP. Naniwala kayo sa naratiba ng mga dilaw sa kanilang mga ex-account. Napatabain, ganito, kung ano-anong mga memes ang nilagay. Because, no, kayong pong mga pro-admin, pero you hate the BP because of the word tambaloslos. It is what it is. Di po ba? O ngayon, the president is there. The first step was there. Tumungtong kayo, nakisabay kayo. The second step are the LGUs, tumungtong kayo. Now, the last step is what? The office of the president. Because that's the narrative of this terrorist group through the mouthpiece of this Makabayan Black and Hontiveros. Di po ba? Bakit lang si Hontiveros? Bakit walang ilang senador dyan? Bakit hindi nagngangaw-ngaw si Coco Pimentel? Siya ang minority black leader. Di po ba? Ang galing Di ba? Kumbaga, deflection of the issues. Huwag nyo akong tignan. No, baka makalkal ako. Kaya ang gagawin ko, I will deflect. I will find somebody to blame to. Para yung attention na sa kanila, yung spotlight na sa kanila, yung blame na sa kanila. Di po ba? O ngayon, ganun din na rin lang naman. Kung ako sa presidente, okay. Take it out. Good luck sa budget natin. Good luck sa budget nyo. Since politikahan na lang naman ito, namumulitika na lang kayo, no? Sasabihin yung kini-question din ng dumaraming taong bayan. Show us the numbers. Di po ba? Kung totoo yun, kayo lang. Sabi ko nga sa inyo, mabibilang sa daliri ng inyong mga kamay. Pero sila pa ang pinakikinggan ng mga kasama nilang mga lawmakers. They give in. Bakit? Takot Mga walang yag balls. Di po ba? So bahagi po yan ng power of the purse na hawak pa rin namin sa Kongreso. O ganun pala. So hawak nyo nga. But who has the last one to laugh at? Sino ang huling tatawa? Na kanino ang huling halakhak? O di ba? Ang galing ng English ko, literal. Na kanino yung ballpen na pipirma dyan? Sige, may power kayo. Hawak pa rin namin sa Kongreso. Sige, hanggang hawak nyo lang yan. But it needs to be signed by the President. Migsubiri, sige, katigan mo. Martin, katigan mo. Tanggalan nyo ng Compiat Intelligence ang Office of the President. Madidinig nyo ang banat ng mga pro-admin, lalong-lalo na ang mga Marcos loyalists and supporters. O, si OBP, tinanggap niya na. Talagang siya ang ginigiba. It's just a politics. Patunayan nyo muna na ginamit sa mali ang confidential fund. Na kung sasabihin nyo kasi tiniktikan kami, ni red tag kami. Masama ba yon? Illegal ba yon? Red tagging is not a crime, sabi ng Supreme Court. Kaya kayo tiniktikan kasi your affiliation with the terrorist group. You are the mouthpiece of this terrorist group. Di po ba? And you have this political ambition
Tandaan nyo, may darating na 2025 and then 2028, there is just a short time na lang yan. Ang bilis ng panahon. And they believe Sara Duterte is a threat. Oh. Maniwala kayo sa hindi. Sabihin nyo, maka-Duterte ka. Ako po ay pro-admin. Marcos Duterte supporter ako kasi yan ang current administration. That's why I have to defend the BP from this makabayan or the terrorist group. Kung mali, kung may mapakita kayong mali na ginamit ng OBP, DepEd ang kanyang confidential fund sa mali, babatikusin ko yan. Oo, nasabi ko sa inyo, hindi po tayo dito bulag na supporter. Kung may mali, bibirahin natin siya. So, ano ang kamalian? Ayaw lang ipakita yung confidential fund. Hindi pa nga tapos i-audit ng COA nang sabi ni Kimbo Siguro after November 15 transparent, ipakita ng COA nasaan, saan ginamit. Eto. Tama, mali ba yung pinagamitan? Sasabihin ng COA, it's the COA's decision. Di po ba? Ba't natin pinangungunahan? Bakit pinangunahan ng Makabayan Black na sinasabing parang may mali? Pero inamin din nila sa mismong bibig nila na hindi nyo matanggap na wala silang nakitang illegal. At ayaw nyo rin pakinggan yung sinasabi ni Bato. Because the 19 days or 11 days that the allotted time to use that money. Di po ba, pag hindi nagamit yan within that particular year, ibalik mo yung pondo tulad ng ginawa ng COA kay Binay. Pinababalik yung 45 million nung time siya ay BP. Di ba? So anong ginawa ng OBP? Make it happen. Nandyan ang pondo, make it happen. Merong proyektong nakabinbin, make it happen, pondohan yan. So anong gusto nyo? Ngayon, ilabas ng Makabayan Black yung mga proyektong nagawa nila para sa bayan. Ilabas ni Hontiveros yung lahat ng proyekto niya, simula nung nagsilbi siya sa bayan, ilabas sa atin, maging transparent sila. Kasi hindi sapat ang Wikipedia. Hindi sapat yung bio nyo dyan sa Senate or House of Representatives. Kung totoong transparent kayo, create your own website that lists out all your accomplishment being as a lawmaker since the time you got in there. Ano yung natapos nyong proyekto na ikinagalak na gamit ng taong bayan? Wala ito, nung mayor siya, anong binalita? Na ibe-CMBM pa yan, kakampi nyo. Di ba? Insurgent free. Anong sabi nung isa? Debt free. Ang sarap kayang mamuhay sa isang syudad na walang utang. Ang sarap kayang mamuhay sa isang syudad o bayan na walang insurgents, walang MPA, walang gumugulo sa inyo. Malaya kayong nakakapaglaro, malaya kayong nakakapagpasyal sa park, malaya kayong nakakapaglibot even sa 10 oras ng gabi. Sabihin nyo, na lesson ng drugs. Di ba? Di ba ang sarap? Sana lahat ng city ganyan. Because they use the funds properly. Wala nga kayong nakitang mali. Yun ang hindi maintindihan ng iba na anti-BP kasi nga nasaktan ng damdamin nila kasi sinabihan si MR ng tambaloslos. Doon kayo nagsimula. Aminin nyo na o hindi. Nagkabati na yung dalawa Tapos ginagawa nyo ng naratiba na may kinalaman si MR sa pagkakawala ng confidential fund. Dahil nakipag-meeting ang mga ex-solo ng Makabayan Black. Sabihin nyo na naman, the burden of proof is with the MR. Diyos mio, para wala kayong pinagkaiba sa mga Makabayan Black, huwag kayong masalig ha. O sinasalig ko na kayo. Di po ba? Kung sino yung kakampi ng Pangulo, tinitibag ninyo? Ang tindi ng samahan, tignan nyo na lang yung nangyaring konsyerto sa palasyo, para sa mga guro. Masaya silang dalawa. Di ba? Magkaibigan, tapos ginigiba nyo, kinakampihan nyo Makabayan Black? Ano kayo? Totoo ba kayong supporter ng Pangulo? Di ba? Kasi ang sinusuportahan ng Pangulo, pinagkakatiwalaan ng Pangulo, ay yung taong nais nyong gibain. Ano kayo? Parang gigibain nyo na rin yung Pangulo. Your bus will not stop with the BP. Kunwari lang kayong supporter ng Pangulo kasi hindi nyo pinagkakatiwalaan yung pinagkakatiwalaan at kaibigan ng Pangulo? Ano kayo? Di po ba? Ako hanggat pinagkakatiwalaan ni Pangulong Marcos si Vice President Duterte, I will stand by with my President. Ngayon, Hontiveros, subukan mo ito. Subukan nyo.
tignan natin, ang taong bayan din na milyon-milyon ang babanat sa inyo. Yun lang po yung sa akin take ko dyan. So, pasensya naman po kung na-cover natin tong si VP Sara. Ako po, no? Pagtatanggol ko ang Sara kasi itong mga makabayang black na ito, no? Yan po ang naratiba nila eh. To destroy, to hand out disinformation tulad ng ginagawa ng China. They spent a lot of money to spread disinformation. Puro disinformation lang eh. Uulitin ko, wala silang mapatunayan na dapat kasuhan itong si Sara Duterte because she used the funds for illegal purposes. Wala po. So that's why we classify it as a disinformation. Tapos kayo hate na hate nyo siya? Dahil lang sa disinformation na ito, ano kayo? Pasensya naman, no? Sa mga subscriber natin, no? Sana maging objective kayo. Pakinggan nyo lang ako dahil ito na eh. Yung kakampi ng Pangulo natin, ginigiba ng Makabayang Black, and they will go next to the President because feeling nila nagtagumpay na sila. Sabi nga nila, 1-0 eh. O ngayon, tignan nyo si Hontiveros. Sinimulan niya na. Inakyat niya na. Pina. Ano pa? Di po ba? They wanna discredit to tear down this administration. Because they have this political agenda. Pinababango nila ang mga pangalan nila. Pero kayo, no? Sana naman mapakinggan nyo yung aking opinion at reaction dyan. Kampihan ko si Duterte, si Sara Duterte, kasi kakampi siya ng Pangulo. So far, wala siyang ginagawang mali. Diba sinabi ko na kanina, kung may ginawa siyang mali, bibirahin natin siya. Bigay kayo ng ebidensya na may ginawa na siyang mali. Wala eh. Nakita nyo to, yung mga ganyan, no, na balita. NPA free, debt free, ano pa? Yung mga proyekto nila, yung mga kuryente nila na sanga-sanga doon, nilagay nila sa ilalim ng lupa, inayos nila ang bayan nila. Ayaw nyo ba nun? Ako gusto ko nun kasi ganun po dati sa aming lugar. Ngayon, hindi ko na po alam nang nangyari. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.